Mga paraan para yumaman, tips at tricks. Maraming nangangarap yumaman, hindi ba? Sino ba naman ang hindi gugustuhing mamuhay ng sagana at walang pinoproblema sa pera? Pero paano nga ba natin makakamit ang pangarap na yumaman? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 paraan para yumaman. Mula sa pag-iimpok hanggang sa pagkakaroon ng tamang mindset, alamin natin ang mga hakbang na maaari nating gawin para makamit ang pinapangarap nating kasaganaan. Tara at alamin natin. Alam nyo ba, ang pag-iimpok ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng pagyaman. Hindi naman kailangan ng malaking halaga para makapagsimula. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng disiplina at konsistensi sa pagtatabi ng pera. Isipin nyo na lang kung araw-araw tayong magtatabi ng kahit 20 pesos lang, sa loob ng isang taon, mayroon na tayong mahigit 7,000. Malaking tulong na ang halagang iyan para sa mga biglaang gastusin o kaya naman ay pandagdag sa ating mga investment. Maraming paraan para makapag-ipon. Maari tayong magbukas ng savings account sa bangko o kaya naman ay mag-ipon sa alkansya. Ang mahalaga ay magsimula na tayo ngayon habang maaga pa. Huwag nating hayaang tumanda tayong walang-wala at nakadepende pa rin sa iba. Tandaan, ang bawat piso na ating iniimpok ay isang hakbang patungo sa ating pangarap na yumaman. Matapos nating matutunan ang kahalagahan ng pag-iimpok, ating naman pag-usapan ang pamumuhunan. Hindi sapat na nakatago lang ang ating pera sa alkansya o bangko. Kailangan din nating palaguin ang ating ipon para mas mabilis nating maabot ang ating mga financial goals. Maraming uri ng investment tulad ng stocks, bonds, mutual funds, at real estate. Bago tayo mag-invest, mahalagang mag-aral muna tayo at alamin kung saan tayo komportable at ano ang risk appetite natin. Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga pangako ng mabilisang kita. Mas mainam na magkonsulta sa mga financial expert para gabayan tayo sa ating pag-i-invest. Tandaan, ang susi sa matagumpay na pamuhunan ay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at disiplina. Chapter 3. Pagninegosyo, mula sa maliit tungo sa tagumpay. Para sa mga may pangarap na maging sarili nilang boss, ang pagninegosyo ay isang magandang oportunidad para yumaman. Hindi naman kailangan na malaki agad ang ating puhunan. Maari tayong magsimula sa maliit na negosyo na kaya nating i-manage at unti-unti itong palaguin. Ang mahalaga ay mayroon tayong passion sa ating negosyo at handa tayong magsikap at matuto. Maraming resources na available para sa mga nais magtayo ng negosyo tulad ng Department of Trade and Industry o DTI at Small Business Corporation o SB Corp. Huwag tayong matakot sumubok at magkamali. Ang bawat pagkakamali ay isang aral na magdadala sa atin patungo sa tagumpay. Chapter 4. Huwag tumigil sa pag-aaral, ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng kasanayan. Sa panahon ngayon na napakabilis ng pagbabago ng teknolohiya, mahalagang hindi tayo tumitigil sa pag-aaral at pagpapaunlad ng ating mga kasanayan. Ang pagkakaroon ng mga bagong kasanayan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo. Maari tayong mag-aral ng mga bagong kurso online o kaya naman ay dumalo sa mga seminar at workshops. Huwag nating isipin na gastos ang pag-aaral. Ituring natin itong investment sa ating sarili na magbubunga ng mas magandang kinabukasan. Tandaan, ang kaalaman ay kayamanan na hindi mananakaw ni Numan. Chapter 5. Ang tamang mindset, susi sa pag-abot ng yaman. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang sangkap sa pagyaman ay ang pagkakaroon ng tamang mindset. Kailangan nating maniwala sa ating sarili at sa ating kakayahan na makamit ang ating mga pangarap. Maging positibo tayo sa buhay at huwag tayong mawala ng pag-asa. Tandaan, ang yaman ay hindi lang nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan, masayang pamilya at mga taong nagmamahal sa atin. Huwag nating kalimutan na magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap at gamitin natin ang ating yaman upang makatulong sa iba. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano tayo kayaman, kundi kung gaano natin naibahagi ang ating yaman sa kapwa. Outro, simulan ang iyong paglalakbay tungo sa pagyaman. Maraming salamat sa panunood at sana ay may napulot kayong mga tips at inspirasyon mula sa ating talakayan. Tandaan, ang pagyaman ay hindi isang overnight success. Kailangan ito ng pagtitiyaga, disiplina at tamang mindset.
Sana'y nakatulong ang mga tips na ito para sa inyong paglalakbay tungo sa pagyaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman.